Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Sa pagkakataon pong ito ay kasama na po natin ang kapatid na Romel Topacio. Kapatid na Romel, magandang araw po sa inyo. Kumusta na po kayo? Eto, mabuti naman kapatid na Jerry at kumusta rin. Maging sa amin pong mga mahal na taga-subaybay, sana po ay samahan nyo kami sa buong panahon ng gagawin nating pagtalakay sapagkat ito po ay totoong pakikinabangan natin. Karaniwan na pong paniniwala, kapatid na Romel, na kapag natamunan ng tao ang marami pong mga bagay na material sa mundo pong ito, nakadarama po ang tao ng kaginhawahan at kasiyahan. Naniniwala po ang tao na kapag sagana siya sa mga material na bagay, ay wala na siyang dapat ipag-alala pa sa mga pangangailangan, sa kasalukuyan, at maging sa darating po na mga panahon. Kaya nga mga kaibigan, pinagsusumikapan po ng tao na magkaroon siya ng mga bagay na material at kung maaari pa nga ay managana siya sa mga ito. Ngunit kapatid na Jerry, ipinagpapauna natin sa ating mga mahal na taga-subaybay na hindi natin minamasama at hindi rin natin tinututulan na ang tao ay magsikap na magkaroon ng saganang material na bagay, katulad nga ng kayamanan, sapagkat sa mundong ito ay talagang kailangan ang material na bagay para mabuhay. Ngunit ipaglingkod po natin, kapatid na Romel, diyan na lamang po ba sa mga bagay na yan, na pawang mga material, dapat ibuhos po ng tao ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong panahon at buhay? Hindi, kapatid na Jerry. Kasi dito sa babasahin natin na talinghaga ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kagaya nga ng pinag-uusapan natin. Mga kaibigan, mababasa po natin ang ganito sa aklat ng Lucas sa 12, mga talatang 16 hanggang 20. Ganito po ang mababasa natin. Nagsabi siya ng isang talinghaga sa kanila na sinasabi, ang bukiri ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana. Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani. Sinabi niya, ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iiimbak ang lahat ng aking ani at aking mga mabuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mga kaibigan, dito po sa binasa natin ay pinatutunayan na may isang lalaking napakayaman na ang paniniwala niya, kapatid na Jerry, ay stable na siya, secure na siya. Ang sabi nga ng lalaking ito na mayaman, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Sa mga kapatid, para po dun sa lalaking tinutukoy po, kapatid na Romel, sa talinhaga, tila bagay yung mga nakamtan niyang mga material na bagay sa mundong ito ay hindi na po mauubos. Panghabang panahon na po niya. Ganon ang kanyang paniniwala, kapatid na Jerry. Pero may sinabi ang Panginoon Diyos sa kanya dahil doon sa kanyang maling paniniwala. Ano po ang sinabi po ng Diyos tungkol sa kanya? Ang sabi ng ating Panginoon Diyos sa kanya ay,
hangal. Mga kaibigan, marahil ang iba ay sasabihin na tama yung paniniwala ng lalaking napakayaman. Subalit para sa Panginoon Diyos, isang kahangalan ang ganong maling paniniwala. Bakit po para sa ating Panginoong Diyos, yun po ay kahangalan? Balikan natin yung nakasulat dito, kapatid na Jerry, sa binasa natin. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mga kaibigan, ang katumbas po ng binanggit ng Panginoon Diyos na babawiin niya ang kaluluwa ay darating doon sa taong iyon, yung kamatayan na itinakda ng Panginoon Diyos sa tao. Opo, totoo po yun. At hindi po yun malalagpasan ng tao, kapatid na Romel. Tama, Di po ba? kapatid niya Jerry. Kaya nga po, mga kaibigan, hindi marapat na ibuhos na lamang ng tao ang kanyang buong lakas, panahon at buhay para sa mga kayamanan sa mundong ito, sapagkat hindi naman magagamit, kapatid na Jerry, gaano man kalaki yung kayamanan na nakamit ng tao para mailigtas niya yung kanyang sarili, para maging exempted siya doon sa kamatayan na itinakda ng Panginoon Diyos sa tao. Bukod po sa talinhaga, kapatid na Romel, ano pa ang mababasa po sa Biblia na nagpapatunay na hindi po marapat na sa mga bagay na material na lamang sa buhay na ito, ibuhos po ng tao ang kanyang buong lakas, buong panahon at ang kanyang buhay? Ang isa pa sa katunayan natin diyan, kapatid na Jerry, yung nakasulat dito sa aklat ng Ecclesiastes. Pakinggan natin, mga kaibigan, sa mga talatang 8 hanggang 11, 15 hanggang 16 at 20. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Sa gayoy, naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pag-asa ang aking puso tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Mga kaibigan, ito po ang binasa natin ay tunay na pangyayari. Pahayag po ito ni Haring Solomon na naging pinakamayaman, kapatid Opo. na Jerry, pinakamatalinong hari sa kasaysayan ng Biblia at naging maimpluwensya o makapangyarihan. Subalit sa kabila po, kapatid na Romel, ng ganyang hindi po pangkaraniwang estado ng buhay ni Haring Solomon, ano pa rin po ang sinabi po niya? Balikan natin yung nakasulat. Ang sabi po ng Haring si Solomon, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pag-asa ang aking puso. Kaya mga kaibigan, si Haring Solomon mismo po ang nagpapatunay na ang kayamanan, ang karunungan, maging ang kapangyarihan ay hindi po marapat pagbuhusan ng buong lakas, buong panahon at buong buhay. Sapagkat matamo man ng tao, kapatid na Jerry, ang lahat ng mga bagay na ito na material ay
kulang pa rin eh. Opo. Para matamo ng tao yung tunay na kapanatagan ng kanyang buhay. Opo, yung mga bagay na material, mga mahal po naming kaibigan, ay hinding-hindi po mapanghahawakan para ang tao ay magkaroon ng tunay na kapanatagan po sa kanyang buhay. Kapatid na Romel, kung sa buhay na ito po ay hindi po mapanghahawakan ng tao para matamo ang tunay na kapanatagan, yung mga material na bagay, tulad po ng karunungan, kapangyarihan at kayamanan, sa ano ito lalong hindi po mapanghahawakan po ng tao? Kung dito pa lang sa buhay na ito, kapatid na Opo. Jerry, ay hindi na mapanghahawakan yung mga material na bagay, lalo na po sa babasahin natin, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Sefanya sa 1, mga talatang 14, 15 at 18 pa. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibugong puot ang buong sanlibutan sapagkat bigla niyang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa. Mga kaibigan, pinatutunayan po rito na lalong hindi po mapanghahawakan ng tao ang kanyang kapangyarihan o yung kanyang impluensya sa araw ng kapuotan ni Yahweh o sa araw po ng Panginoon na tinatawag ding araw ng paghuhukom para siya ay maligtas. Manapa ang sabi ng Biblia, kapatid na Jerry, ay ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Baka naman po yung kayamanan, kapatid na Romel, mapanghahawakan ng tao o magagamit po niya para siya'y maligtas sa araw po ng paghukom. Hindi rin, kapatid na Jerry. Maliwanag dito sa binasa natin, ang sabi, hindi sila maililigtas ng kanilang salapi o ginto sa araw na yaon ng puot ni Yahweh o ng ating Panginoon. Mga mahal po naming kaibigan, uulitin po namin sa inyo, ano po, hindi po namin itinuturo na masama po ang magsikap na magkaroon ng kayamanan ng tao. Magkaroon po ng karunungan at kapangyarihan, lalo na po kung ang mga ito ay nakuha po, kapatid na Romel, di ba, sa malinis pong pamamaraan. Ngunit kung sinisikap man po ng tao na makamit po ang mga bagay na yan upang maging stable at maging secured ang buhay niya dito sa mundo, ang higit po na dapat pagbuhusan natin ng lakas ng ating panahon at ng ating buhay ay kung paano tayo magiging stable, kung paano tayo magiging secure kapag dumating na po ang araw ng paghukom. Kapatid na Romel, alin po ba ang higit sa lahat na dapat pong pagbuhusan po ng tao ng kanyang buong lakas, ng buong panahon at buhay para maging stable at secure pagdating po ng araw ng paghukom? Yan po ang ating ipaglingkod mamaya sa ating pong pagbabalik. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating pagtalakay. A significant moment for the Church of Christ in Texas with the newly acquired worship building in the city of Alvin. Purchased recently from Grace Christian Church of Alvin, Texas, this chapel sits on 5 acres of land and currently accommodates 250, has a baptismal pool along with several office spaces. Approximately 30 miles from Houston, Alvin is a city known for its agricultural roots, and oil was discovered in this area in the 1930s. With the Church of Christ having a presence in the Houston area for 25 years, more and more people in the surrounding cities have also discovered the true faith. As membership has grown here, so too has the need to find a fitting and permanent place of worship for members from Sugar Land. We did our devotional prayer. We drive all around the neighborhood
almost every week just to find property. And I think one day I just found this property and right away I messaged our resident minister. We contacted the realtor. That's the start of the negotiation process for acquiring this property. Thank you. Thank you, guys. And the members here were overjoyed to reach this momentous milestone, marking not only a time of celebration, but also new opportunities for continued growth, both as a congregation and in faith. And finally, we were able to find this place. And today we were able to close the deal, and finally we have this house of worship at this very moment. When the brethren heard about the decision of the church administration that they approved the purchase of the property, the brethren were so glad and so excited. Today, the church was able to finalize the purchase, and as we can see, the brethren in Sugarland are so happy that they have now their own permanent house of worship. Members here wait in eager anticipation for the renovations of this worship building to begin, as they will be able to continue on in true service to God once this chapel is dedicated to Him. We would like to thank our Almighty God and the church administration, especially our beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, for remembering the brethren here in our district, particularly the brethren here in the local congregation of Sugarland, as well as the Lake Jackson Grove of Worship Service. We will love this place, and we would like to thank, of course, the church administration for granting us one of the magnificent property like this one. The purchase of this worship building inspires all Church of Christ members in Sugarland and throughout Texas, standing as a symbol of hope and proof of God's unwavering love to His people. Myrtle Alegado for the Iglesia ni Cristo News Network. Mga mahal po naming kaibigan, sa iniwan po nating pagtalakay kanina ay pinatunayan po sa atin ng Biblia na hindi po marapat na sa pagkakaroon lang ng kayamanan, ng karunungan o impluensya at kapangyarihan, ibinubuhos po ng tao ang kanyang buong lakas, buong panahon at buhay. Mali po iyon. Sapagkat kapag dumating po ang takdang oras ng tao, yung kanyang kamatayan, hindi nito mapipigilan ang kamatayan ng tao. Hindi rin po assurances ang mga yan, yung pong kapangyarihan, yung kayamanan, yung karunungan, upang maligtas po ang tao sa itinakdang parusa ng ating Panginoong Diyos pagdating po ng araw ng paghukom. Kapatid na Romel, alin po ang higit sa lahat na dapat pagbuhusan po ng tao ng kanyang buong lakas, ng kanyang buong panahon at buhay upang maging stable at secured ang kanyang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom? Suriin natin ang nakasulat uli sa Biblia, kapatid na Jerry. Dito natin uli kunin yung sagot. Ano? Opo. Mga kaibigan, pakinggan natin sa unang Pedro 1:13, ganito po ang ating mababasa. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesukristo. Mga kaibigan, binabanggit po na sa mga biyayang darating, higit sa lahat dapat ibuhos ng tao ang kanyang buong lakas, panahon at buhay. Yung biyayang darating na binabanggit, kapatid na Jerry, yun ay mahahayag sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti siguro po, kapatid na Romel, ay isa-isahin po natin yan. Una po, alin po ba yung biyayang darating sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? At bakit po sinabi po o tinukoy ng banal na kasulatan na yun po ay biyayang darating? Ikatlo po, ipaglingkod din natin, bakit po doon higit sa lahat na dapat po ibuhos po ng tao, mga mahal po naming kaibigan,
ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong panahon, at ang kanyang buong buhay. At yung ikaapat po, kapatid na Romel, doon po ba sa biyayang darating, kapag yun ang pinagtuunan po ng tao ng kanyang buong lakas, buong panahon at buhay, stable na po ba doon at secured na ang kaligtasan po ng tao? Sangguniin natin ang Biblia, kapatid na Jerry. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang sagot ng Biblia sa atin dito po sa aklat ng Isayas 65, mga talatang 17 hanggang 19. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala ng mga ingay ng pagluha sa lungsod, walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Mga kaibigan, ang biyayang darating po na tinutukoy ay ang paninirahan po doon sa bagong langit at bagong lupa o bayang banal na nilikha ng ating Panginoon Diyos. Yun nga po itinatanong natin, ano po ang biyayang naroon? Ano ba ang wala na po doon na nararanasan pa rin ng tao dito po sa mundo nating ito ngayon? Batay sa binasa natin, kapatid na Jerry, ay doon sa bayang banal, mga kaibigan, wala na pong mga bagabag. Wala nang kaguluhan, wala na yung kirot. Dito kasi sa mundo, mga kaibigan, bagamat ang tao ay naniniwala na siya ay stable at secured na dahil sa mga natamo niyang kayamanan, karunungan at kapangyarihan. Pero sa katotohanan, kapatid na Jerry, hindi pa rin makaiiwas ang tao doon sa epekto ng mga kaguluhan at ng mga bagabag sa buhay na ito. Hindi kasi komo ang tao ay mayaman, hindi na siya magkakaroon ng problema o mga suliranin. Opo, totoo po yun kasi hindi naman po lahat ay nabibili po ng salapi, gaano man to kalaki. Tama, kapatid na Jerry. Ano pa ang dahilan, kapatid na Romel? Bakit po dapat yun po ang pagbuhusan po ng tao ng kanyang buong lakas, buong panahon po at buhay? Sapagkat mga kaibigan, doon sa bayang banal, magiging lubos na yung kagalakan natin at yung dalisay na kasiyahan, doon natin matatamo at mararamdaman. Hindi po kasi ganyan, kapatid na Jerry, ang nararanasan o nararamdaman ng tao dito sa mundo. Kasi dito sa mundo, ang lahat temporary. Lahat po rito, mga kaibigan, panandalian lamang. Kahit pa sa panig ng mga mayayaman, marurunong at sa mga makapangyarihan, magkakaroon pa rin sila dito sa mundo ng maraming problema sa buhay. Pero kapatid na Romel, paano po makararating po ang tao doon sa bayang banal? Ang magandang tanong yan, kapatid na Jerry. Ganito ang itinuturo ng Biblia na sagot sa atin. Pakinggan natin, mga kaibigan, sa aklat po ng Hebreo 12, mga talatang 22 hanggang 23. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion. Ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. At kayo ay bahagi ng lungsod na iyon. Nakisama kayo sa milyon-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuaryo, ang tunay na Iglesia ni Kristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matwid na napanauling lubos sa pagkataong tulad ng kay Kristo.
Mga kaibigan, upang makarating po ang tao doon sa bayang banal, ay kailangan po na kabilang siya, batay sa Biblia, kailangan kabilang siya sa tunay na Iglesia ni Kristo. Teka po muna, kapatid na Romel. Bakit po biglang pumasok sa usapan po o ating pagtalakay ang Iglesia ni Kristo? Baka itanong po ng ating mga taga-subaybay, bakit kailangan pa ang Iglesia ni Kristo para makarating doon sa bayang banal? Ang sagot, kapatid na Jerry at mga kaibigan, doon sa binasa nating talata, batay sa Biblia, ang magdiriwang sa harapan ng Panginoon Diyos at makararating po sa makalangit na santuaryo ay ang tunay na Iglesia ni Kristo. Ang katumbas po, mga kaibigan, pagka ang tao ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo ay tiyak na o stable na at secure na ang kanyang kaligtasan. Bakit po? Ano po ba ang katangian po ng Iglesia ni Kristo? Ang katangiang ito ng Iglesia ni Kristo, wala sa ibang reliyong, kapatid na Jerry. Basahin po natin, mga kaibigan, dito po sa Gawa 20:28, ganito po ang mababasa nating sagot. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po sa Biblia, mga kaibigan, na ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo. Ano naman po ngayon kung ang Iglesia ni Kristo tinubos ng dugo ng Panginoong Sukristo? Pagka po ba tinubos na ng dugo ng Panginoong Sukristo ay stable at secure na po ang kaligtasan? Totoo yun, kapatid na Jerry. At yan ay pinatutunayan mismo ng Biblia. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Roma 5, mga talatang 8 hanggang sa 9. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Mga kaibigan, kapag ka sinabi po na tiyak na maliligtas sa poot ng Diyos o parusa, hindi po ba't ang katumbas nito ay stable na Opo. at secure na sa kaligtasan? Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi po kami nagsasawa na ipag-anyaya sa inyo ang mga aral po ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan, na habang tayo po ay nabubuhay, ay napakahalaga at dapat po ay maging pangunahin sa buhay natin ang maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming kaibigan, nawa po ay lalo pa po ninyong nakilala ang Iglesia ni Kristo at nakatulong po sa inyong pagsusuri ang episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Kristo. Lagi po naming pinakahangad na matupad po sa ating lahat ang hangarin ng ating Panginoon Diyos na ang lahat po ng tao ay mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan, gaya po ng isinasaad sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Bago tayo maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa gagawin po nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po, Ama. Opo. Hindi mo po kami pinababayaan. Opo. Sa buhay po namin araw-araw. Opo. Kaya po kami naliligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Amen. At maging sa pagkakataong ito, pinatnubayan mo po Opo. ang ginawa po naming pag-aaral. Amen. Lagi po naming ipinagmamakaawa sa iyo, Ama. Opo. Nawa makatulong po ang programang ito ng Iglesia ni Kristo. Opo. Upang magawa po ng aming mga kababayan at mga taga-subaybay Opo. ang pagsusuri at makasama po namin sila
sa tunay na paglilingkod po sa iyo, Ama, Opo. na magbubunga po ng kaligtasan. Amen. Lagi mo pong basbasan ang kabuuan ng Iglesia ni Kristo. Opo. Mula po sa aming pinakamamahal na kapatid, Opo. ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang na hinihiling po namin sa iyo ang lahat, Ama, Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.